Ayan, so ito, maganda yan mga kabokals. PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page. 25 pesos po yan sa 200 ang isa, 222. 23 meron sa labas kaya ay pumasok. So 23 pieces mga kabokals. So bebenta ko na lang po 80 pesos. Yung mga inahin, kung kukunin nyo po lahatan, kung uubusin nyo, bigay ko na lang po ng 250 ang inahin ha. Ayan mga kabokal, so ito po yung ating mga natitirang thunders, yung dapat gagawin nating breeders. Decal brown hens, 25 pieces mga kabokals. Pero kalas na po ito ha, yan disclaimer lang po. Ito po yung mga matatanda nating hens na nakuha natin sa Angeles. Ayan, dapat gagawin nga po natin silang breeders, kaya lang i-dispose na po muna natin. At doon na lang tayo kukuha sa mga bata ng kung sakasakali itutuloy natin yung pagbi-breed. Ayan, pero marami po kasi pagbabago, yun nga kasi transition po tayo. Pero ito mga kabokals, ito sa mga interesado, 200 na lang isa mga kabokals. So maganda yan, malalaman po ito. Mabibigat, maganda po katawan niya mga yan. Pangkatay po, pangkatay, umipiyok pa. Pangkatay mga kabokals, maganda to kasi mga pili po ito. Kasi ito nga po yung dapat nagagawin kong breeder, kaya lang change of plan po tayo. Gawa nung dahil po sa transition natin, di-dispose po na natin lahat. Magbabawas po tayo ng mga alaga. Ayan, so ito, maganda yan mga kabokals. PM lang po kayo sa Kabokals Farmer FB page. 25 pesos po yan sa 200 ang isa 200 pesos na lang po isa. Ayan. Kaya lang lahatan po sana, lahatan po para matulungan nyo na rin po kung ma-clear out po itong mga to. Ayan, so 200 pesos mga kabokals. Nasa inyo po kung gusto nyo pong gawing breeder. Ito nga po kasi ay nire-recondition ko ngayon. At plano ko nga po sana gawing breeder. Kaya lang, change plan. So for disposal na po muna sila. Pero kung kakatayo nyo lang po, hindi po kayo lugi dyan. Maganda po katawan yan. Kung pangkatay lang po. Pero yun nga, nasa inyo po kung gusto nyo i-recondition. And then inbreed, parisan nyo po ng mga Rhode Island. Ayan po, pwede po yun. Hindi po kasama yung domain ng CC kasi may mga plano po tayo dyan. So iiwan po natin yung mga rooster na yan. Ito lang po mga hens. Ayan, malalakas po kumain yung mga kabokals. Sanay po sa Madre de Agua yan. Ayan, ito, taba nito. Ayan, PM lang po ha, Kabokals Farmer FB page. Kaya mga kabokals, so ito naman yung ating mga ducklings. Ayan o. Yan, iba-iba po edad na ito. May ito, parang ito mga to. Ito. Mga ano na po, may mga 2 months. May 1 month. Ayan. Ano ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 meron sa labas kaya ay pumasok. So 23 pieces mga kabokals. So bebenta ko na lang po 80 pesos lahat. Kaya lang lahatan mga kabokals, malaki maliit. So babawi naman po kayo sa malalaki katulad nito. 80 pesos na lang din po yan. Kaya lang may mga kasama silang maliliit. Ayan, 80 pesos po ang isa, 23 pieces. Lahatan po, lahatan lang. Hindi po pwedeng patingi-tingi kasi nga ang goal po natin dito kaya binabagsak presyo ko po is para po maalis na po natin sila, ma-clear out natin. Getting ready nga po din sa ating paglilipat. 23 pieces na ducklings mga kabokals. 80 pesos ang isa, malaki maliit. Ayan, lahatan po lahatan po sila. Malakas po kumain lahat yan. Ayan.
So ayan mga kabokals, oh. Kung ito po ay binebenta na rin natin itong ating mga Muscovy ducks. Ayan, so sila po ay I think nasa 24 or 26 pieces po. Ito po yung mga breeders natin, ha. Yan po yung ating mga breeders. So mag-aalis na po tayo dito ng mga 20 pieces kasi magtitira lang po ako ng ng tryo nga. Ayan, para mapag-umpisan uli natin doon. Pero lahat po ito halos ay for disposal. Kasama po ng mga ducklings. Ito po, yung mga inahin, kung kukunin nyo po lahatan, kung uubusin nyo, bigay ko na lang po ng 250. Ang inahin, ha, yan 250 mga kabukas, murang-mura na yon. Pero lahatan, ha, lahatan po pinag-uusapan natin. Pagka tingi-tingi, 350 po ang isa. And then pagka lahatan, may kasama pong dalawang barako yan eh. Pagka lahatan, yung barako po ay 450 na lang mga kabukals, so wala nang 500. Parang tinder. 450 na lang mga kabukals, basta lahat ng usapan natin, ha. Pero kung tingi-tingi nga, kunyari bibili lang kayo ng inahin and then yung barako po ay 650. Ayan, mga ready to breed na yan mga kabukals, ready to breed. Sabi nga sa isang supermarket, happy to serve. Happy to serve. Saan pa nanggaling yun? Ayan, naglilimlim pa tayo ron, no? Ayan, yung isa naglilimlim. Kasama po yun sa bebenta mga kabukas. Lahatan na yan. Ito kasi, may nakakuha na nito. Itong mga ducklings. Ito may nagpa-reserve na eh. Ito po ay 19 pieces po yata ito. Ayan. And si Mama Duck, yan po yung ititira natin dahil magaling magpisa yan eh. And then kukuha pa ako ng isa rito. Ayan po. And then ito nga yung ating mga Dong Xiaobo mga kabukals. Ito hindi natin ibebenta. Ito kasi yung plano kong ipagpatuloy. Ang ganda na resulta, oh. Nakita nyo naman, oh. Ito po ay nasa 2 months old pa lang yan sila, oh. Ang gusto ko dito sa mga manok na to, ang lakas kumain mga kabukals. Nakita nyo yung butchio, halos sumabog, oh. Napakalas kumain, lahat sila. Basta Dong Xiaobo, ang lakas kumain, grabe. Wala namang problema yan kung malakas sila kumain dahil marami tayong Madre de Agua. Yun ang plano ko sa kanila. So, kaya nagustuhan ko po, kaya gusto ko po itira ito kasi kung ganyan po sila kalakas kumain, ganyan sila kalakas lumaki, ideal po ito sa meat production. And then meron po silang dugong dong tao. Yung dong tao po sa mga article po nababasa ko, isa po sa pinakamasarap na manok ang dong tao. Kaya nga po royalty lang po nakakain yan dati nung araw sa Vietnam, yung dong tao, kasi isa daw po talaga sa pinakamasarap na karne ng manok ang dong tao. And then yung atin naman pong Shamu Dumpo Giant, yung resistensya naman po at saka yung bilis lumaki, yun naman po ang nakukuha nila doon sa cross na ginawa natin. And plano ko pa po itong i-3-way cross sa mga kabir Abangan nyo po. Kaya yung mga kabir pong hens natin doon ay baka hindi na po natin ibenta. Pero yung rooster kabir, yung kabir rooster po natin ibebenta ko pa rin yun. Yung mga hens lang kasi bala ko i-cross yun doon sa lalaki natin na dong tao. And then pagka nakapag-produce po sila ay ipagsasalubungin natin yung etong mga to, and then yung magiging produce noong dong tao na lalaki at nung kabir. Ito mga bago po yan, pero may halo pong pure tanaka yan, dalawa. Pero mga Dong Xiaobo po yung karamihan dyan. Ayan, oh, maganda. Saka eto mga kabukas, nakailang batch na, oh. Walang nagkasakit mga kabukas, walang gamot-gamot akong binigay dyan. Ang vitamins po niya minsan twice a week lang. Wala nagkasakit, tibay. So nandun po talaga yung tibay ng Shamu. And then pinagsama natin sa Dong Tao, which is matibay din po sa sakit ng Dong Tao So yun po, kaya po maganda. Isa po to sa inaaral ko, kaya nga experimental. Kung makapag-produce po tayo ng manok na matibay, less gamot, ako kasi hindi ako nagbabakuna mga kabukals So less, walang bakuna, walang gamot. And then more on organic feeding tayo, Madre de Agua, darak sa mais. Matatawag po talaga natin na organic meat yung ating may bebenta, di ba? Kung ang manok po hindi magiging dependent sa gamot. Kaya yan po ang isang tinitignan ko diyan. Bala ko po kasi mag-develop talaga ng organic chicken meat. So ito po, isa po ito sa pwede nating gamitin. Ayan, isa na po sa patunay ito mga kabukals Talagang nakita ko na, ito 2 months old.
2 months old, never nagkasakit. Ito, 1 month old, never nagkasakit. Hindi, tignan natin yung iba doon, yung nauna. Ayan, so ito yung ano, mahigit to, nasa 2.5 buwan po ito ngayon, yung mga to. Ito yung pinakaunang-unang Dong Xiaobo natin, no? Ayan, no? Nakita yung lalaki ng paa niyan. Pero syempre, hindi katulad ng Dong Tao talaga. Pero, andun yung paa. And then yung laman talaga, solid na solid ang katawan niya, mga kabukals. And yun nga, oh, napakalakas kumain. Nakita niyo mga pakay na, no? Walang laman. Simot na simot. Ang lalaki ng butsi. And again, hindi po nagkasakit. Never po nagkasakit. So, yan. Yan po ang isa natin i-develop. And then, ito yung tatay nila. Ito yung ating Dumpo Giant. Ayan po yung tatay, ha. Yan po yung ating Dumpo Giant. And then, ito yung nanay. Yung ating Dong Tao Hen. Yan pong nanay. And then ito, sinusubo ko ito eh. Sinusubukan ko i-pair ito mga kabukals. Yung ating Tanaka. At saka itong Dumpo Giant, Dong Tao na lalaki natin. Kaya lang, ano, wala, hindi sumasampay. Hindi niya sinasampahan, pero ayan, maayos ko rin niya siguro pagka nandoon na mas maganda ang environment niya. Tingnan natin, pero yun nga, naka-standby po yung mga kabir hens kasi pagka hindi sila umubra, baka naman yung kabir hens is po pwede sa kanya. Kaya lang kasi nandito ang problema mga kabukals eh. Ayos sumampay. Pero nakita ko naman sa FB yung iba mga Dong Tao rooster sumasampa naman, nag-handbreed pa nga sila, sumasampa eh. Kaya lang ito ayaw talaga eh. Yan. Yan mga kabukals, ito naman po si Dagul, ang ating Anglo-Nubian Boer na barako. Yan. Napainom muna natin at magpapakain tayo ng darak sa mais. Tapos na? Ayan. Ayan na. Kain ka na mais? Ay, darak sa mais? Ayan mga kabukals, oh. Dagul. Pakita mo mukha mo sa camera. Yan po si Dagul mga kabukals. Medyo salbahay na mabait. Pero mahal na mahal ko to. Yan, mahal na mahal ko yan mga kabukals, si Dagul. Ayan, so ito nga rin po sila ay kasama po sa mga binibenta ko. Kaya lang yun nga po, lahatan kasi ang presyo ko sa kanila. Eh yun yung presyo kasi is presyong hindi binibenta kasi nga medyo masakit po sa loob ko talaga na ibenta sila dahil mahal ko sila. Pero kung meron pong papatol dun sa presyo ko, against the light, sorry. Ayan sila. Pero kung meron nga pong papatol, prenesyo ko kasi ng 95k mga kabukals yan. Presyong hindi binibenta nga, alam ko naman yung presyong hindi binibenta. 95k po silang lahat. Buntis naman po kasi ito. Buntis po yung dalawang inahin natin. Saka to si Bambi. May mga sampa po yan. Ayun, so kaya andyan pa sila, hindi sila hindi kaya kasi. Kasi talagang masakit talaga sa loob ko, kaya lang. Pero kung may papatol po sa presyo ko, baka yung pagmamahal na yun ay mawala. Joke lang. And then yun nga po, binibenta pa rin sila po, kaya lang 95k po ang price ko sa kanilang lahat. Sulit naman po kasi kay Dagol, napakalaki po ng barako na yan. And ito, mga buntis nga po yung mga inahin natin. Ayan o. Ayan na mga kabukals. Nagpapakain na tayo ng darak sa mais. And then after nyan, yung damo naman. Isang sakong damo. Yan naman po ang routine natin palagi araw-araw. Itong darak sa mais kasi mga kabukals, meron na pong molasses yan, saka asin. And then, twice a week, naglalagay po tayo ng vitamin pro sa darak sa mais. Yan, para talagang makain nila yung mga minerals, saka yung vitamins is ma-intake talaga nila. Yan si Dagulo. Malaki po yan mga kabukals, oh.
Estimate ko dyan nasa more or less 60 kilos po siya. Kaya malaki po talaga siya. And then ito nga po kasi sa mga upgraded goats naman po ito. Anglo-Nubian Boer nga po, nabili natin sa Batangas itong mga to. Yan, si Tisay nga po, nakita nyo, malaki na po yung tiyan nyo. Alasado na oh. Ito pa lang yung unang kain nila ngayong araw na to. Hindi pa sila nakakain ng damo. So pinapakain ko lang muna nitong molasses, nung darak sa mais na may molasses, asin. And then mamaya ay dadamo naman na sila. Yan, ito buntis, may sampa po ito. Saka ito si Tisay, may sampa po yan. Pero yun si Tisay, evident na yung kanyang pagbubuntis. Then ito si Little One. Lahat po sila ay malakas na kumain talaga. Yan, malakas na silang kumain. Kaya lang kasi napamahal kasi talaga itong mga kambing na to sa akin. Kaya yung presyo ko po is talagang presyong talaga, yung po pwede kong pagpalit yung aking pagmamahal sa kanila. Ayan, so 95k nga po silang lahat. Ayan, presyong ipagpapalit ang pagmamahal. Ayan. Ano naman po yan Kasi nga 50-50 po, aminin ko mga kabukals, 50-50 po ako sa pagbebenta sa kanila. Kaya ganun po ang presyo ko. Gusto ko na ayaw ko. Ayan, so ito nga po, nag-umpisa na po tayong plano-plano. Ito po yung mga pamamaraan na kung saan kumbaga pumoposisyon na po tayo sa paglipat. Ayun yung bahay ni Ate Gingging mga kabukals. Kung napanood nyo po yung bumili ng 1,300 square meter na sinama ko, kasama ni Kuya Noy, ayan. Yung bahay niya sa kanya yan. Siya po nagpapagawa dyan si Ate Gingging. Kumuha po siya ng 1,300 square meter sa San Rafael. 300 square meter dun kay Kuya Noy. Yung 1,000 sa kanya. Ayan. So ito mga kabukals, ang game plan ko rito nagbago hindi na po mauuna yung perimeter fence. Kasi may expose po may mga alaga pa kasi tayo. Ang gagawin po namin dito, kaya binibenta ko po lahat ng mga manok halos. Kasi para yung mga iba, let's say yung mga shamu, saka yung mga kabir hens, may kukulong natin dun sa kawayan na kulungan and then mailalagay nila sa isang pwesto. Kasi ang pababaklas ko muna, hindi mo nagagalawin yung perimeter fence pala, yung bakod. Lahat po ng kulungan, ayan, yung mga chicken coop, ayan. Ito hindi gagalawin kasi andun yung mga layers natin Hindi po gagalawin niya kasi currently laying po sila, maganda po ang itlogan nila ngayon. Hindi po gagalawin yung isa na yan. Yung isang bubong doon, may bubong tayo doon Doon sa area ng mga chop suey. Babaklasin lahat yan, yan ang paunahin. And then siguro ito, kasama na rin ito sa babaklasin. Matitira lang po itong bubong. Matitira lang yung bubong na yan. Kung hindi naman mabibili ating mga kambing, lalagyan lang muna natin sila ng mga patung-patungan dito. Pero itong kulungan nila dadalhin na to. Kasi plano ko nga yung forward ni Kuya Noy ang gagamitin para isang hakutan na lang. So lahat po ng kulungan na yan dadalhin to, babaklasin to. And then bubuuin uli doon. Okay lang naman kasi walang bakod muna doon dahil maglalagay naman tayo ng tirahan ng ating mga tao na gagawa doon sa may toilet. So okay lang naman na wala mo ng perimeter doon kasi nado naman sila. May nakabantay naman. So pag nabuo na nila lahat yung mga kabukals, nailipat na yung mga kulungan na yan, pati itong papag ng kambing, saka natin ipababaklas yung mga bakod. Ayan, pababaklas natin yung mga bakod. Hindi, kasabay na to mga kabukals. Sa pagbabaklas kasi ng mga bakod, kasabay na to mga layers natin kasi may naka-ready na pong ganyan doon sa kanila. Yan na pong gagamitin natin yung mga ibang bubong na yan, chicken coop. Ipagagawa ko uli sila ng chicken coop doon na may pugaran na kagad. Para paglipat nila doon, pag alis nila dito, lipat doon, parang hindi nagbago. Kasi baka maghinto sila mangitlog Kasi nasa peak sila, papunta sila sa peak nila ngayon ng pangitlog mga kabukals. Na tayo, isang tray mahigit na tayo araw-araw sa kanila. So, kailangan huwag mabago yung kanilang momentum, kaya ganun. And then yung security nga. So, yung pong plano mga kabukals, mauna yung mga kulungan, matitira yung perimeter fence dito para protektado pa rin yung ating mga alaga kahit habang ginagawa yung mga kulungan nila doon.
Ayan, so nagkwento lang ako, ubos na. Nagkwento lang ako mga kabokals. Oh. Nakakita niyo naman. Ubos na. Ubos na ni Dagol. Dagol. Ha? Ayan. O, magdadamo na kayo. Damo naman. Ayan, ubos mga kabokals. Oh. Malakas sila kumain ng ano? Malakas sila kumain ng darak sa mais. Ang ganda ng katawan niya. Ni Tisay, oh. Laki ng tiyan. Sana dalawa. Sana dalawa anak mo, Tisay. Ito. Ito, isahan lang to. Isahan. Yan, anak niya kasi yan. Ayan. Ayan, ubos na rin, oh. Ayan, sisimutin nila yan mamaya. Ayan, so yan, damo muna. Lagyan ko ng damo. So ito nga mga kabokals, after nung darak sa mais, ay damo naman sila. Ayan. Dito ba? Ayan. Si Dagol, talagang malakas kumain si Dagol eh. Kaya lang, wag mong bibiro yan pag kumakain yan. Hindi ka sasantuhin yan. Ayun, nakita yung katawan niya mga kabokals, solid na solid yan. Oh. Dagol! Dagol! Ayan mga kabokals. Oh. Ito yung anak niya, kamukha rin niya. Oh. Kaya lang mas brown yung ano pala, brown pala yung kulay niya sa batok. Si Dagol is made pagka-dark. Alam niya, agawan siya. Eh. May pagka-dark. Pero halos ano, kuwang-kuha niya yung ano ng tatay niya. Yan. Umbok ng tiyan, no? Ang umbok. Ang dami na kain na ano, darak sa mais. Pero may tubig naman sila mga kabukas. May tubig yan. Ayan. Ito yung kanilang painuman. Lalagyan natin ng tubig yan. Si Dagol, pinainom ko na kanina. Yun nga, kung kanina yung unang video natin. Ayan, baba dyan. Yan ang kanilang painuman. Laki na talaga ng tiyan ni Tisay, oh. Meron pa sila mamaya, hindi ko inubos. Isang saa to, meron pang konti. And then meron pa tayong dalawa dun sa kubo. Kasi kahapon nagsakati kami ni Emon. Ayan. And ito naman po mga kulungan pala mga kabukals. Hindi po ito babaklasin ng pipira-pirosohin ha. Itong papag na to, kukunin ng buo yan. Kasi ano naman po yan, hindi, ano yan eh, parang pinag-bolt in lang po yan. Parang Voltes 5 yan eh. Kaya mga separate, magkaka-separate na kulungan po dati yan. Yan. So ito, pag tinanggal po itong papag, ay yung dalawang kulungan na yan, stand alone na po yan. So po pwede na pong isampa ay karga sa truck yan ng buo. So hindi na po babaklasin ng per piraso talaga. Ito lang papag na to, ihiway lang, kukunin lang nila itong papag na to, buo pa rin. And then, maihiwalay na yung mga kulungan, may kakarga na sa truck yung mga yan, isasampa na yan. So hindi naman po masyadong uulit pa tayo na magpapagawa, hindi na. Ano lang yan, magbo-bolt out lang yan, and then magbo-bolt in uli doon sa San Rafael. Voltes 5. Ayan mga kabokals, oh. Yan. Yan po sila. So tara, tignan naman natin yung baboy muna. May problema ako sa baboy mamaya sabihin ko sa inyo. And bisitahin natin yung ating mga currently laying na decal brown para dyan tayo mag-ending. Ayan, to pasilip ko lang po yung ating mga baboy. Umihi pa si Kanor. Ayan po si Kanor. Okay naman po si Kanor. Ito si Trisha mga kabokals, malapit ng mga anak. Bago magkatapusan po ng August ay mga anak ito. Ayan o. Nakita ko gumagalaw-galaw na yung mga big sa tiyan niya. Yan si Trisha. So, paglipat ng San Rafael, may dala-dala tayong mga biik. Sigurado yan. Ayan, ito si Basha. Ito si Basha, susunod po itong mga anak eh. Ayan po si Basha. And ito nga si Kimberly. Si Kimberly po ay hindi na natin. Naglalandi po ito ngayon. Naglalandi yan. Naglalandi yan. Kaya lang hindi ko pinasasampahan kasi doon na siya sasampahan sa San Rafael pagka nakaplasta na ron. So ito naman ang problema ko mga kabokals kasi yan, kung kayo pinanonood ng balita,
Si ASF ay nandiyan na naman. May mga kaso na naman po sa, I think, sa Batangas. Not sure doon sa ibang lugar. Kaya lang kasi may mga check-off, nagkaroon na uli po ng mga checkpoint. Laban sa ASF, yung yung ano tawag dito, para maagapan yung pagkalat ng ASF ay nagkaroon na fully ng checkpoint yung ating government. So ang isa pong pinoproblema ko nito is baka magkaroon po ng checkpoint between dito sa San Jose del Monte papunta sa San Rafael. May intercept po tayo pagka ganun. Kasi nagtanong ako dito sa CityVet kung paano kumuha ng permit. Tinuro ako sa Department of Agrarian ba yun? Not sure yung process pero pwede naman po tayong kumuha ng permit kaya lang po mabusisi ba. Pero isa po yun sa tinitignan ko na syempre gagawin natin yung kung kinakailangan po. Kung talagang meron pong checkpoint. Anyway, makikita naman po natin yan kung araw-araw tayong nagpupunta ng San Rafael. Makita natin yan kung may checkpoint. So, obligado po tayong kumuha ng travel permit. Ang problema nun, kukunan pa silang dantugo. Testing pa yan ganun po mangyayari dyan para maklear po sila. So yun, isa po sa challenge natin. And yun nga, mag-ingat po tayo at yun, laganap na naman ng ASF. Nasa balita na naman. Pero may bakuna na raw. Mag-umpisa na po yata mag-distribute ang government ng bakuna. Sa Batangas yata yun, if I'm not mistaken. Ayan. Oh, gulat mo ako, brother Gulat mo ako, brother si Kador, mga kabokals. Kador, yung ating barako. Ganyan ka lang. Ayan, punta tayo sa layers. Ayan mga kabokals, so nandito tayo sa mga decal brown layers natin. Hindi ko sila mapalabas kasi napakaputik Ayan napakaputik mga kabokals. So pag pinalabas ko kasi ang mga yan, magdudumi yung mga itlog. Madudumi yan ng sobra kaya naka-contain sila dito and para din hindi magbasa sa ulan kasi minsan yung ulan hindi natin minsan mainit tapos biglang uulan. Nagbabasa sila minsan. So doon nagsisimula yung sipon Ayan. Hindi ko na nga dapat matambakan ko tong ipa kaya lang naubusan ako ng ipa. Hindi ko maasikaso at sobrang busy tayo mga kabokals. Pero yan, wait lang kayo mga hens at pagka tayo nakalipat na, mas maganda ang lakaran nyo ron. Doon hindi talaga nagpuputik. So ito mga itlog, dami mga kabokals. Yun nga, nakakaisang tray mahigit na tayo. Ayan. Dami na, di ba? Kaya lang mamaya ako na kolektahin. Kasi katulad nitong itlog. Sige na, itlog na dyan. Ayan. So ito yung ating mga decal brown mga kabokals na mga bata. Kaya hindi po natin sila pwedeng basta-basta ilipat doon. Kaya ngayon nga po ang plano, babakasin muna lahat ng ibang kulungan na nandiyan. Matitira po itong coop na to, naka-perimeter pa. And then pagka gagawa tayo ng ganito baka mas malaki pa rito kasi pagsasamahin natin yung mga bubong na yan, tatlo na yan pagsasama-samahin na lang natin siguro yan or baka yung dalawa pagsamahin natin para mas malaki. And then may mga net naman tayo. Yung mga net naman na nasa perimeter, pwede naman tanggalin yan. Pwede na tanggalin yung mga net na yan kasi hindi naman na tayo nagpapakawala ng manok. Yun naman ang gagamitin natin sa chicken coop na gagawin doon sa San Rafael. And then para pagka ready nang ilipat ito mga to, meron na sila naka-ready doon na may pugaran na rin na ganito para hindi sila masyadong manibago. Yun po. Para lang sila nag-field trip. Ayan mangyayari dyan mga kabokal. So yun, plano, puro plano. Ayan. Kasi kailangan synchronize ang galawan mga kabokal. Kasi pag ginalaw natin itong ating mini farm, kailangan niya tuloy-tuloy, hindi titigil kasi may mga alaga nga tayo, hindi natin po pwedeng itenga yung mga yan. Kaya nga pinaplano ko mabuti yung aking mga gagawin. Ayan. So yun po. At yung mga inahin, maganda ang nakikita ko dito kaya ito po ang gusto kong ipagpatuloy talaga, itong pagpuproduce ng brown eggs. Sa ngayon po, yung dami ko nakapending na orders. Malakas talaga ang brown eggs. Hindi ko pa siniseryoso masyado yan pero pagka talagang naka full blast na po ang ating production, ito nga plano kong
mag-produce po ng sarili kong layer, pero hindi ko po tatawagin na deca brown. Abangan nyo po. Hindi ko po muna i-anos. Pero yun nga po, ipagpapatuloy po natin ang pagpuproduce ng brown eggs. Yan. Yan po ang aking masasabi. So yan sila. Ayan mga kabokals. So yan, wag po kayo mag-alala. Farming pa rin naman po ang ating content. Hindi po natin iiwanan yung farming. And wag po kayo mag-alala pagka dumating po tayo doon, pagka nandun na tayo, ayusin po natin yung area, gagawin po nating well organized. And syempre hindi naman po natin papabayaan mamaho tayo doon, kasi may mga nag-aalala na pagka namaho nga daw po ako doon, baka mapaalis ako. Syempre hindi naman po natin papaabutin sa ganun na mapapaalis, mapipetisyon pa tayo. Hindi tayo mapapaalis doon kasi atin yung lupa. Yun nga lang, mapipetisyon po tayo. Pwede po mangyari yun na mapipetisyon po tayo kung talagang sobrang baho na. Kaya lang, yung area nga po is farm lot. And yun nga po, ang mga kumuha po dun sa paikot ko is halos mga viewers ko din po na nagnanais din pong mag backyard farming. Again, backyard farming po ang gagawin natin doon. Hindi po tayo magtatayo ng piggery, hindi tayo magtatayo ng poultry. Ayan, backyard farming pa rin po. Makikita nyo po yung aking mga gagawin. And again, hindi po natin nahayaan na mamaho tayo doon. So, magiging mas maayos po siya kaysa dito. Ayan, and yun nga, huwag kayong mag-alala mga kabokals. Farming pa rin po ang ating content. Kasi may nag-comment na paiba-iba daw po ako. Siguro paiba-iba ako ng ginagawa or paiba-iba ako ng mga linyada. Yun naman po ang aking pag-ahente ng lote is ano po yun, isa po yun sa pamamaraan ko para po makasurvive tayo, para po makalikom tayo ng pondo, para po magamit natin sa paglilipat. Ang tawag po doon is flexibility. Ayan mga kaboks, hindi po yung pabago-bago ng hindi ko matandaan yung exacto sinabi niya, pero ang gusto niyang i-point out is pabago-bago ko ng baka desisyon or mga ginagawa. Ang tawag po doon flexibility. Number one po yung flexibility mga kabokals sa kahit na anong larangan. Kailangan flexible ka. Kasi pagka hindi ka flexible sa kahit na anong larangan, may hirapan ka magtagumpay. So yun ang po ang pinapakita ko sa inyo. So nakita nyo, from farming, from vlogging, ngayon po ay nag-ahente tayong lote. Para po kahit paano kumita tayo. Ay nagpapasalamat po ako sa ating mga viewers, mga subscribers na nag-avail na po ng lote doon po sa area natin. Kaya nga nababanggit ko na Kabokals Farmer, Kabokals Village, kasi halos po lahat ng mga kapitbahay ko doon, mga talagang Kabokals Farmer viewers sila. Ayan, pero once na nandun na tayo, ay ayusin natin. Farming pa rin po ang ating content. So yun, huwag po kayo mag-alala. Sideline lang po ni Kabokals yung pag-ahente. And anyway, linyada pa rin, nakalinya pa rin naman sa farming kasi mga farm lots po yung ating inaalok, di ba? Hindi naman po tayo subdivision. Again, hindi po subdivision yung area mga kabokals ha. Hindi po siya subdivision. Yung may-ari po ng lote, binigyan po ng SPA si Sir Eman para po ibenta yung lote niya. Ngayon, hindi naman mahirap, napakahirap po kasi magbenta ng ganong kalaking property. Kaya po ang ginawa nila Sir Eman, nagkaroon po sila ng agreement ng may-ari mismo na magkaroon po ng subdivide lots para po mas madaling ibenta. Pero hindi po sila developer, hindi po sila tawag dito, subdivision. Ayan, and then yung area nga po natin is farm lots. Backyard farming. Ayan, backyard. Bago tayo magtapos, maraming salamat din po pala. Kasi meron po tayong site view dapat ngayon sa dalawa po sa ating mga viewers din, kay Ma'am Eden Baruelo at kay Ma'am Ana de Vera Villante. Although si Ma'am Ana kasi nasamahan ko na last time, si Ma'am Eden hindi pa. Pero yun nga, si Ate Glenda na lang ang bahala sa kanila. Hindi ako nakasama kasi masama ang pakiramdam ko. Masama pakiramdam pero nandito. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Ayun, so pasensya na po, pero sana maging maayos po yung transaksyon nila at magpa-reserve na sila Ma'am Ana at si Ma'am Eden. Ayan. So yun po ang ating update ngayon. Abangan nyo lang po yung ating mga susunod na gagawin. Ayan. And syempre, ito, advance happy birthday nga pala sa ating kaibigan ni si Sir Victor Kayanan from US. Sir, happy birthday. Advance happy birthday at God bless. Ingat po kayo dyan.
Ayan, so hanggang dito na lang mga kabokals. Muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!